una sa lahat. Saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Saldico. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Walang Leni 2028, Leni Robredo siguradong hindi tatakbo sa pagkapangulo. Check up abroad, biyahe sa Singapore ni dating Speaker Martin Romualdez, hinarang ng Ombudsman. Fourth read, Senate President Tito Soto nangakong aaksyon agad at tatayong impeachment court ang Senado, oras na maipasa na sa kanila ang kaso ni VP Sara. Sigurado nang hindi tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 election si Naga City Mayor Leni Robredo. Live mula sa Quezon City, nangungul sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong dahilan ng desisyong ito ni Mayor Robredo? Yes, Jiggy, gusto nga raw ni Mayor Leni Robredo na tumakbo ulit sa pagka-mayor ng Naga City. Kulang daw kasi yung 3 taon para maisakatuparan niya yung lahat ng plano at programa para sa lungsod. Gayunman, batid daw ni Robredo na may mga nananawagan na tumakbo siya ulit sa pagkapangulo. Pakinggan po natin itong pahayag ni Mayor Leni Robredo. Bukas daw talaga sa ideya, as in sa pangapudan sa lado nasyonal, na magpartisipar kagiraray sa presidential election? Day na, Ed. Okay. Sigurado na ako sa sarili ko na day na ako ma-national. Sa hiling ko, day ita matatapos na bus. Ako most probably masik pa ako ng second term. Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Mm-hmm. Pero kuya, mas ako si Kaipuhan ni Moon Pornaga. Bako man akong solo na may kumbaga may kapas na mag-lead. Karayo na sa horizon ko na mabalik pa ako sa national. Jiggy, noong Pebrero, sinabi na rin ni Robredo na hindi niya pinag-iisipan yung pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028. Marami pa raw kasi siyang kailangang gawin bilang mayor ng Naga. Tugon niya ni Robredo dun sa maugong na balita noon na nililigawan siya ng Administrasyong Marcos para sa 2028. Jiggy. At Marian, may reaksyon na ba mga kaalyado ni Mayor Leni dito sa desisyon niyang ito? Jiggy, sinusubukan pa nga nating hingan ng reaksyon yung mga kilalang kaalyado ni Mayor Robredo dito nga sa Kamara, pero wala pa tayo nakukuhang sagot. Pero bago nga itong pahayag ni Mayor Leni, nakapanayam ng programang Long Conversation ng One News si dating Senator Antonio Trillanes. At ayon nga sa kanya, dapat maging decisive o sigurado itong si Mayor Leni sa kanyang mga desisyon kaugnay nga po sa pagtakbo sa 2028 para naman daw magkaroon ng pagkakataon ng oposisyon na palakasin pa ang iba pa nilang posibleng pambato tulad ni na Senators Risa Hontiveros at Bam Aquino. Pakinggan po natin itong bahagi ng panayam kay Trillanes. The thing with, let's say, with Leni, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her private or on her she's a mayor of a town. Yes. I guess she has to take care of that. Yeah. But if we're looking at the 2028 presidency as a wartime presidency, kailangan natin talaga yung tumitindig. Hindi pwede yung passive, yung ano ba ito? Hindi mo nga nakikita sa mga issues. No room for ambiguity. No room for ambiguity. At Marian, dun sa mga presidential survey ay kung meron na, ano ba nga standing ni Mayor Leni ngayon?
Yes, Jiggy, base nga doon sa 2028 Presidential Preference Survey na inilahad ng Octo Research sa panayam ng One News, pumapangalawa nga si Mayor Robredo na nakakuha ng 21%, na nangunguna pa rin po si Vice President Sara Duterte na may 33%. At ayon nga kay Octo Research President Ranjit Rai, lumiliit na yung agwat sa pagitan ni na VP Sara at Mayor Robredo. Pumapangatlo naman sa Early Presidential Preference Survey, itong si Senator Raffy Tulfo na sinundan po ni na Manila Mayor Isko Moreno at Senator Bam Aquino. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Quezon City. Muling binanata ng Malacanang ang nagsasabing fake news lang ang pagkakahuli kay dating Congressman Zaldico sa Czech Republic. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, nadagdagan na ba ang detalye ng pagkakahuli ni Zaldico at may mga larawan na ba ang pamahalaan? Alam mo, Jiggy, ang dami-dami nating tanong tungkol kay Zaldico, pero hanggang ngayon wala pa ring sagot na maibigay talaga ang Malacanang. Kanina nga doon sa press briefing ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinanong natin, ano ba yung sitwasyon ng mahuli itong si dating Congressman Zaldico? Ano ba yung sasakyan niya? Sino ba itong sinasabi na isang lalaki na kasama niya nung masabat siya ng mga otoridad ng Czech Republic? Random check lang ba ang nangyari kaya siya nahuli? Pero alam mo, ang sabi ni Jose Castro dyan, tanging ang Department of Justice lamang ang allowed na magsalita tungkol dito sa kaso ni Zaldico. Ang tanong pa nga natin kay Jose Castro, ilang araw na rin mula nang kinumpirma, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nahuli nga itong si Zaldico dahil dun sa kakulangan ng travel documents. Pero hanggang ngayon, bakit wala pa rin nailalabas na mga larawan o kaya videos na magpapakita ng pagkakahuli nga dito kay Zaldico? Pero ang tugon dyan ni Jose Castro, meron kasing ibang bansa na involved. Kaya ngayon, maingat sila sa pagbibigay ng impormasyon tungkol nga dito sa kaso ni Zaldico. Ang tiniyak lamang ng Malacanang, sisiguraduhin daw nila na safe, ligtas na maibabalik dito sa Pilipinas si Zaldico. Tugon yan doon sa panawagan ng ilang mga senador na kailangan masiguro na ligtas si Zaldico na maibabalik dito dahil tiyak na marami yung nais manghingi ng kanyang ulo dahil ilang mga kongresista rin yung sinasangkot dito sa sinasabing anomalya sa flood control project. Pero ang sabi dyan ni Jose Castro, sa puntong ito, ang kailangan mailaman kung kanino ba nanggagaling yung death threat laban kay Zaldico kung totoong meron niyang banta. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Castro. Saan nanggagaling yung sinasabing death threats? Meron na po bang naipakita? Meron na po bang na-blotter o whatever? So, tingin ko dapat doon muna kasi there's no basis. Diba? There will be lacking of basis if you cannot prove that death threats against Zaldico. At Maricel, kung DOJ lang daw ang pwedeng magsalita, ay ano ang sabi ng DOJ? Well, kanina nagsagawa rin ng press briefing ang Department of Justice, Jiggy. At base nga dito sa briefing na ito, sabi ni Secretary Vida, maraming mga indicators na nagpapakita na nasa authorities nga ng Czech Republic etong si Zaldico. Kabilang na nga daw dyan yung pakikipag-ugnayan ng Czech authorities dito sa Philippine Center on Transnational Crimes. Tinatanong kung talaga bang may arrest warrant laban dito kay Zaldico. Bakit naman daw makikipag-ugnayan kung wala pala sa kanila etong dating kongresista na ngayon ay maituturing ng isang pugante. Bukod dyan, sinabi rin ni Secretary Vida na parehong kabilang dito sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC ang Pilipinas at ang Czech Republic. Kaya nakakasiguro daw sila na hindi mamaliitin o babaliwalain ng Czech government itong issue ng korupsyon lalo na sangkot si Zaldico. Ang tanong dyan, nasaan nga yung pictures at saka yung videos? Pero ang pinupunto dito ng Department of Justice, meron kasing tinatawag na data privacy na talagang pinahahalagahan ng pamahalaan ng Czech. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ng DOJ. Kung wala naman sa kanila si former Congressman Zaldico, ba't sila magtatanong? Diba? Bakit out of the blue bigla nila? That's one clear indication. Diba? Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. At Maricel, marami talagang haka-haka na baka naman talaga hindi hawak ng mga otoridad sa Prague itong si Zaldico. Anong tugon dito ng Malacanang?
O nga, Jiggy, lalo na ngayon na talagang paulit-ulit si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, doon sa paggigiit na fake news itong ipinapakalat ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa authorities na ng Czech Republic, itong si Zaldico. Doon nga sa Facebook page ni Attorney Roque, muli niyang iginiit na siya raw mismo yung nagkumpirma kay Zaldico na hindi naman siya naaresto. Kumbaga, chinek lamang daw itong mga dokumento pero hindi naman daw siya hawak ng authorities ng Czech Republic. So fake news daw itong sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam mo, ang depensa dyan ng Malacanang, nagsalita na ang mga opisyal ng gobyerno. So sino raw ba ang paniniwalaan? Yung opisyal ng gobyerno na nagsalita o yung mismong fake news peddler kagaya ni Attorney Harry Roque? Sabi pa ni Jose Castro, hindi na raw kailangan pang utusan ang NBI at ang PNP kapag ganitong may nagpapakalat ng fake news. Ang dapat daw agad dito, imbestigahan. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang Pangulo po ay nagsalita na. Si Secretary Vida ay nagsalita na rin. So bakit po ba natin paniniwalaan ang isang fake news peddler? Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, impeachment trial agad sisimula ng Senado kapag na-impeach ng Kamara si VP Sara. At ngayong hindi natatakbo sa pagkapangulo si Robredo, sino na kaya magiging pambato ng oposisyon? Diyan kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Usapang 2028 tayo mga kapatid, yun ang hindi kaya magiging pambato ng oposisyon. Usapon po natin yan kasama ang political strategist na si Ginoong Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald. Doon sa lahat, tingin niyo po ba ay... Magandang gabi, G. Yes, sir. Tingin niyo po ba ay final na at wala na talaga magpapabago sa desisyon ni Mayor Lenny sa kanyang desisyon po na huwag tumakbong Pangulo? Well, una, 2 taon pa, Jiggy, bago yung May 2028 elections. No? Ikalawa, ay hindi naman nakakagulat yung interview ni former Vice President Leni Robredo dahil narinig na siya sa several interviews on the same topic na sinabi niya na hindi siya tatakbo. Ikatlo, ang mahalaga rin kung saan siya in-interview. Ito kasi ay in-interview siya sa isang local teleradyo channel na basically ang audience niya ay mga tiga-Naga. Parang ang sagwa naman, nakaka-1 taon ka pa lang bilang mayor, ay bigla ka na magsasabi na iiwanan mo na yung syudad kung saan ikaw ay binoto bilang mayor. No? Kaya kung makikita mo yung difference dun sa interview niya 2 weeks ago kay Bernadette Zambrano on national television, medyo iba yung kanyang tono. Bagaman ang sabi rin niya na hindi siya interesado, medyo open-ended yung kanyang sinabi tungkol sa pagtakbo. Kaya marami pang posibleng mangyari, Jiggy, dahil 2 years pa from now. Apo, at sa ngayon ho ba anong nakikita nyo sa oposisyon? Sila ba'y baga nag-organize pa rin o medyo may forma na po? Tingin ko merong prosesong dinadaanan yung pink-yellow opposition, no? Yung tawag nila ay tunay na democratic opposition. May dinadaanan silang proseso para mamili ng isang standard bearer. No? At saka ang alam ko, later this year ay mag-a-announce sila. Whether that will be Risa Hontiveros, Bam Aquino, or kung mag-o-open si Mayor Leni Robredo, ay pwede siyang makasama dyan sa unifying candidate ng tawag natin na mga Pink Lawan Democratic Opposition. Yan nga, no? Kung sa tingin nyo po, halimbawa lang, hindi talaga si Mayor Lenny kumasa sa pagkapangulo, nabanggit nyo Bam or Risa Hontiveros, may iba pa po ba mga pangalan kayong nakikita? For now, yung dalawa lang, no? At syempre, mahalaga kung sino yung i-endorse ni Mayor Leni Robredo. Siguro isa rin sa hinihintayan ng mga ibang observers kung mag-endorse siya. Dahil pag nag-endorse siya, baka malamang yung sinasabi niyang hindi na siya tatakbo ay mas natuldukan na.
Ngayon kasi wala pa siyang sinasabi na i-endorse, no? Siguro dahil maaga pa or baka dahil may proseso pang dinadaanan, sabi ko nga. Pero kung siya ay nag-endorse na ng unifying candidate ng Democratic pink yellow opposition, then posibleng lumipat dun sa kanyang i-endorse yung mga supporters niya na hindi naman insignificant if you look back at the 2022 election. She got 15 to 16 million votes. That was the vote na nagpanalo kay President Pinoy at even kay President Duterte. So hindi siya insignificant. At itong mga botanteng ito ay definitely hindi lilipat yan kay Sara Duterte. Apo, at sa tingin nyo ho, bilang political strategist, ano nakikita nyong game plan ng administrasyon? Makikipagsanib kaya sila sa oposisyon o kaya po meron silang sa ngayon ay inaalaga ang secret candidate? Well, hindi ko isa-second guess yung administrasyon dahil hindi naman ako bahagi ng administrasyon. Pero I think all the non-Duterte groups ay naniniwala na kailangan isa lang ang kandidato na lalabang kay Sara. Kung mahigit isa, baka makalamang si Sara dito sa parating na 2028 election. Kaya everybody ay kinakaharap yung isang existential battle. Dahil sabi nga ng mga Duterte, pag kami ang nanalo, kakalusin namin yung aming mga kalaban. Gagantihan namin sila. Kaya everybody is betting on one candidate fighting Sara. I doubt if it will be a formal coalition. I doubt if it will be a united front. Possibly ay isa tong informal agreement na isa lang ang tatakbong kandidato at hindi na magpapatakbo ang iba. Apo. At ano sa tingin niyo po itong napabalitang Plan B na si Mayor Baste ang pwedeng lumaban kung sakali pong matapos yung impeachment trial ni VP Sara? Well, syempre, for the Dutertes, kung sakaling may impeach si Sara at hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon, then they have to look for another Duterte. Because the brand is basically a Duterte brand. Mahirap kung kukuha sila ng hindi Duterte dahil baka hindi dumikit yung Duterte brand sa kandidato na yan. Kung hindi siya kamag-anak ng mga Duterte. Kaya that's understandable. Pero hindi ganun kadali na ipasa yung mantel ng leadership kay Baste dahil hindi pa masyadong tested si Baste on the national stage. Pinatakbo nga siya as vice mayor dahil parang uphill kung siya ay tatakbong mayor. Kaya si Digong pa rin ang tumakbo na mayor, kahit siya ay dati ng presidente. Dahil alam nila na hindi ganun kadali na manalo si Duterte as mayor mismo sa Davao. Dahil hindi siya tested as a local or as a national politician. Kaya even if gawin nilang Plan B si Baste, that will be uphill for them. Lalo na kung dadali niya yung burden ng isang kapatid na na-impeach. Apo. At ngayong matatapos na yung one-year ban sa mga natalong kandidato ay pwede kayang magkaroon ng balasahan sa gabinete. Ano po sa tingin nyo? Well, last May pa lang, dahil doon sa dismal showing ng administrasyon, ay merong nakaamba na balasahan, pero hindi naman natuloy eh. Ngayong January, meron ding napabalita na balasahan, pero hindi rin natuloy. No? Kaya until it happens, kahit naamoy natin na meron mangyayaring cabinet revamp, until it happens, it never happened. Pero kung titignan mo, ay nagsimula na. Napalitan si Secretary Frasco sa tourism, no? Napalitan si Secretary Lotila sa DNR, at posible na may mga mahigit 5 pa na mapalitan dito sa parating na buwan. Huwag na natin pag-usapan kung sino yan. Pero at least 5 yung posibleng mapalitan soon.
Isisingit ko na, Sir Ronald, kasi may yung mga pangalan Trillanes, Lacerda, Abalos, parati nababanggit siya na pwedeng pumosisyon. Ano ho ang impormasyon nyo dyan? Well, yung Abalos muka na pagkalampas ng 1-year ban sa May 15 ay posibleng pumasok sa cabinet. Merong isa o dalawang posisyon na namumuro siya. No? Edwin Lacerda ay may nagtutulak. No? Sunny Trillanes ay duda ako dahil mismo si Sunny Trillanes sabi niya ay hindi siya interesado. So perhaps a few more. No, possibly Francis Tolentino, no? And others. Apo. Naku, maraming salamat po sa pagkakataon, Ginoong Ronald Llamas, Political Strategist. Maraming salamat po. Susunod, DOE nilinaw na walang tinakdang price cap sa petrolyo. At Carlito Galvez nagbitiw bilang Presidential Peace Advisor. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Agad sisimula ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sakaling ma-impeach siya ng Kamara. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Cent correspondent Mayan Los Baños. Mayan, anong paliwanag dito ni Senate President Tito Soto? Jiggy, binigyang diin ni Senate President Tito Soto ang salitang forthwith sa saligang batas. Ibig sabihin yan, Jiggy, oras na may umakyat na articles of impeachment sa Senado ay agad-agad o ura-uradang aaksyonan yan ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Sa ngayon, sinasabi ni Senate President Soto, wala sa kanilang kamay ang bola tungkol sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Pero kung sakasakaling ang ma-impeach siya sa Kamara at pagdesisyonan ng Kamara na iakyat ang articles of impeachment sa Senado, agad daw na magko-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Balikan lang natin, Jiggy, ano bang nangyari nung nakaraang taon, Pebrero 2025, nung unang na-impeach si VP Sara sa Kamara. Matatandaan natin, inakyat yung articles of impeachment doon sa Senado pero nabatikos ang Senado dahil hindi nga yan agad na aksyonan. Bakit? Dahil naabutan ng session break, and then ng eleksyon, and then kalaunan na archive ang kaso na yan o yung impeachment case ni VP Sara dahil na nga rin sa naging desisyon ng Korte Suprema na yan ay isang unconstitutional impeachment case. Pero iba ang usapan ngayon, sabi ni Senate President Soto, dahil kung sakasakaling umakyat yung articles of impeachment niyan, for example lamang, Jiggy, sa May 4, sa resumption ng sesyon ng Kongreso at kunyari, akyat agad sa Senado yung articles of impeachment, agad daw yang i-report out sa plenaryo ni Senate President Soto at sa loob ng linggong yan, magko-convene ang impeachment court, Jiggy. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto. Yes, I will act on it with dispatch. Definitely forthwith. I know what the meaning of forthwith is. Posible kaming let's say, by May 5 mag-convene. Within a month, matagal na yun. Ako, tingin ko in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na yun. At may anong mga paghandang ginagawa ni Senate President Soto dito sa paglilitis na ito? Jiggy, unang sinasabi ni Senate President Soto, hindi siya bagito pagdating sa impeachment proceedings dahil miyembro siya ng impeachment court noong inimpeach si dating Pangulong Erap Estrada and then nung inimpeach din si dating Chief Justice Renato Corona. So alam niya kung ano yung mga nangyayari sa loob ng impeachment proceedings. Pero syempre iba pa rin, Jiggy, sa pagkakataong ito dahil siya ang Senate President, siya ang magiging presiding officer ng impeachment trial na ito kung matutuloy man. Kaya puspusan ang paghahanda ni Senate President Soto, ongoing yung kanyang pag-attend sa mga crash course sa rules of court. Dalawang current na maestrado o justices ng SC ang umaagapay sa kanya. Nag-hire na rin ng legal team ng aagapay sa Senado oras na ito ay mag-convene bilang isang impeachment court at nagpatawag na rin ng meeting ni Senate President Soto para abisuan ng mga kasama niya sa Senado na maghanda na rin sila para hindi sila mangangapa.
at nakatakda rin siyang magpatawag ng isang caucus o meeting para sa lahat ng mga senador, kasama na yung mga miyembro ng minorya, para pag-usapan yung detalye at scheduling sakasakaling matuloy yung impeachment trial na yan kay VP Sara Duterte. Narito naman muli ang bahagi ng pahayag ni Senate President Soto. Hindi naman talaga exactly pwede mo sabihin judiciary ang buong system niya eh. Hindi eh. No, mayroong kombinasyon talaga sa amin eh, sa impeachment. So I'm brushing up on that. You can call it a crash program, but it's continuing. I have started twice already. Siguro I'll have another 2 programs next week. Just in case. At may nakabinbin sa Korte Suprema na petisyon ng kampo ni VP Sara. Marami pa rin siyang kaalyado sa Senado. Yung posibilidad ng rigudon dyan sa Senado, sa liderato, ano ang pananaw dyan ni Senate President Soto? Walang nakikitang banta, Jiggy, si Senate President Soto sa kanyang leadership, solid and stable kahit pa. Alam naman natin, Jiggy, na may mga senador na hayagan ang pagsuporta and politically aligned kay VP Sara Duterte. Pero merong panawagan si Senate President Soto sa kanyang mga kasamahan, ano man yung political leanings nila, na maging impartial at fair sila bilang senator judge. Oras na magsimula o kung magsisimula man at magkakaroon ng isang impeachment trial. Narito ang pahayag ni Senate President Soto. Pag dumating dito, trabaho ng Senado yun, kailangan aksyon na namin. That's for their own lookout. We should know how to act and to contain ourselves. At yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Nagtakda ng uniform price adjustment ang gobyerno pagdating sa presyo ng petrolyo, pero paglilinaw ng DOE, hindi ito price cap. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, anong paliwanag ng DOE tungkol dito sa uniform price adjustment? Alam mo, Jiggy, medyo nakakalito nga itong konsepto nitong price cap at saka itong uniform price adjustment. Pag sinabi kasing price cap, parang dinidikta na ng Department of Energy kung magkano ibebenta ang isang particular na petroleum product. Halimbawa, sinabi ng DOE dapat ang diesel ay 100 pesos. Ngayon, ang problema dito, Jiggy, kasi bawat gasoline station may kanya-kanya silang gastos. Iba't iba yung gastos nila. Particular na doon sa delivery kasi yung ibang mga gas station malayo sa depot, yung iba malapit. So merong mga gas stations na mas mahal yung gastos nila, meron naman yung sakto lang o siguro mas mura yung binabayaran nila doon sa delivery charges ng mga para din sa petroleum products. Ngayon kapag ka nag-declare ka ng ganitong particular price para sa petroleum products, baka maraming malugi at ang ending hindi na lang magbenta yung isang gasoline station at ang kawawa ang publiko rin dahil pare-pareho tayong kukunti lang yung mabibilhan at ang ending yan baka mas mahal pa yung lumabas yung ibang produktong petrolyo. Ngayon, ano yung ginawa ng DOE? Yung mga adjustments lang yung nilagyan nila ng limits. Katulad ngayong araw na ito, nag-rollback ang presyo ng diesel by 24 pesos and 95 centavos per liter. Ang gas naman ay 3 pesos per liter, ang kerosene ay 2 pesos per liter. Ngayon, nasabi ng DOE, pwedeng mas malaki pa yung rollback na i-impose ninyo pero hindi pwedeng mas mababa dito. Conversely naman, kung oil price hike tayo, may ibibigay din na rates ang DOE, hindi naman pwedeng mas mataas doon yung i-impose silang price hike, pero pwedeng mas mababa. So, sa ganitong paraan nga, mas madali daw makita kung sino yung nananamantala doon sa pabago-bagong presyo ng langis. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. Hindi po pwede na i-price cap at wala pang consideration sa pag-import kung magkano ba talaga ang we don't want that to happen. We don't want it to happen na pwede nga tayo mag-import pero wala pong bumibili dahil ang mga oil companies sila po yung hindi nila makayanan na bumili ng sapat na supply. At Gerard, yung rollback para sa diesel, ano ang reaksyon dito ng mga tsoper? Alam mo, Jiggy, kanina nakapag-interview tayo ng ilang mga tsoper at
marami sa kanila medyo natutuwa na rin kahit paano, mas nakakahinga na raw sila ng maluwag dahil kahit paano bumababa na itong presyo ng diesel. Dito sa kinatatayuan kong gas station, 94 pesos na lang ang kada litro ng diesel. Kung maaalala natin, in the past couple of weeks nasa 150 pesos yung bentahan ng diesel. Pero alam mo, Jiggy, ang medyo dehado raw ngayon yung mga tsuper na kasali doon sa service contracting program. Dahil yung ibang nakausap natin kanina, sinasabi nila, discounted kasi yung pamasahe ng mga commuter na sumasakay doon. At kahit daw bayaran sila ng LTFRB doon sa kada kilometro ng takbo nila, medyo dehado pa rin sila. Pakinggan natin yung pahayag ng mga tsuper na nakakausap natin. Ang iniintindi ng gobyerno natin, yung mga pasahero, kami mga driver wala. Wala naman pinangako sa amin yung kumpanya na meron kami makukuha sa contracting na to. Wala naman. At bukod sa usapin na nga yan na contracting ay nabanggit mo kahapon, Gerard, yung supply. Meron na ba ulit bagong supply ng diesel? Tama, Jiggy, ngayong araw na ito may dumating na, if I'm not mistaken, 329,000 barrels ng diesel dyan sa Subic. At ito kaya na nitong punan yung isa o dalawang araw na pangangailangan natin nationwide na ito. At sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, yung average na supply natin ngayon ay tatagal lang 52 hanggang 54 days. May tuturing na tayong well-stocked. At yung mga araw na binabanggit na yan, yan yung panahon para makabili pa tayo, maka-order pa tayo at masiguro yung supply natin dito sa buong bansa. Yan muna latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa EDSA Guadalupe. Susunod, yung biyahe abroad ni Congressman Romualdez hinarang ng ombudsman. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Nagbitiw si Carlito Galvez Jr. bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Inanunsyo ito ng palasyo sa media briefing kanina. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa naging ambag ni Galvez sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa. 2018 nang maupo sa pwesto si Galvez. Nag-resign siya ilang araw matapos magbitiw si Eduardo Año bilang National Security Advisor. Tinalagang kapalit ni Galvez si dating Interior Secretary Mel Sarmiento. Hindi umano pinayagan ng ombudsman na makalabas ng bansa si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, magpapacheck up daw sana ang kongresista sa Singapore. Pero dahil nasa lookout bulletin siya ng immigration, hindi pinagbigyan ng kanyang hiling. Isa si Romualdez sa mga inimbestigahan ng ombudsman kaugnay sa flood control scandal. Hinilig din ng ombudsman sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang kanyang mga ari-arian. Magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti ng sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Pumalag naman ang abogado ni Romualdez, hindi raw totoong pinagbawalan ng kanyang kliyente na umalis ng bansa. Hindi raw bawal umalis ng bansa ang isang taong nasa immigration lookout. Humiling daw si Romualdez ang Travel Authority at pinayagan naman ito patunay na sumusunod siya sa batas. Kaugnay naman sa hiling ng ombudsman na i-freeze ang mga ari-arian ni Romualdez, ayon sa kanyang abogado, dapat suportado ito ng ebidensya. Wala raw silang natatanggap na official notice kaugnay dito. Samantala, kalalabas lang ng video message ni Romualdez mismo at pakinggan natin. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. I will not be the fall guy for other people's corruption. What I ask of the Office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.